nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. For the record, ito yung original. Nag-umpisa sa on Saturday, natapos sa paramedic. Ito yung fake. On Saturday, natapos sa Alex Samiro. Ito yung simula sa and the cause hanggang Alex Samiro ay yung dagdag. Ito yung paulit-ulit na sinabi ni Sara Duterte. Sabi nga ng isang awitin, there's no easy way to break somebody's heart. Oo. Na fake news kayo. Oo. Alam nyo, ang pinakamalala dito, mga babayan, ang sasabugan nito si Sara Duterte. Siya talaga eh. Alam nyo kung bakit? Nagsalita kasi siya eh. Sino pa isang sasabugan dito? Si Ime! Si Ime Lacson! Oo. Mga DDS, binudol kayo. Hanggang kailan kayo bababudol? Oo, ngayon damage control ang ginagawa ng mga bubulagers. Painggan muna kasi natin ano ba kasi yung sinabi ni Sara. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita ang pangalan ng unang ginang sa police report na Agoy! may kaugnayan sa nasabing insidente. Iginiit din ni BP Sara na ginamit lang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon, dinadamage control nila to eh. Parang ang pinapalabas ngayon ng mga DDS bubulagers, hindi naman sinabi ni Sara na kasabwat dyan si FL eh. Ito categorical sinabi ni Sara Duterte. Merong police report, number 1. May police report na malinaw na nakasulat doon sa police report mismo na merong cocaine. Tapos, nandoon ang pangalan ni Lisa Marcos. Oo. At may high profile crime daw, sa Amerika. Malinaw yung apat na anggulo na yun napakalinaw. Sinabi ni Sara Duterte. Ipinakalat yan mga kababayan ni Bobby Tiglao. Ang sabi niya, I received via Viber this photo of a Beverly Hills Police Record Supervisor reporting on Mr. Tantoco's death and persons who were with him when the police arrived. A Lisa Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a records supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Oh, yeah. Pinagpapaliwanag daw si Yusek Claire. Napanood naman natin yung kanyang paliwanag, hindi ba? Sinabi ni Yusek Claire, peke! It's a fake. Peke. Malacanang said Tuesday that it is considering filing charges against those behind a fake police report linking First Lady Lisa Araneta Marcos to the death of by drug overdose of Juan Paulo Tantoco, the heir to the Rustan's retail empire. Si Net25 nag-message, nag-email kay Beverly Hills Police Department. Bakit? Yun din naman ang sinabi ng Malacanang kahapon. Kausapin nyo. Diba? Sabi ni Jose Claire kahapon. Sabi niya sa mga nasa Malacanang press corps. Public Records Act Request 2025. Yan na. Okay. Donna Corsi. Okay. Tama yung pangalan dito. Donna Corsi nga. Yan Record Supervisor. Donna Corsi. So, totoo nga merong Donna Corsi. In response to your Public Records Act request received 715, please be advised that this report is exempt from disclosure, blah, blah, blah. I am providing you a PRA incident letter that is in accordance with the Act. The paragraph marked in circle was not released by the Beverly Hills Police Department. That document appears to have been tampered with. Ayun. Ito yung attached report.
So ito pala yung totoong dokumento. Balikan natin yung peke. Basically, everything is the same until this point. Okay? Pareho lang po yan hanggang sa punto ng victim and age. Ngayon, summary of incident. On Saturday, March 8, 2025 at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedics. Ayan, ito yung sa Orig. Ito ngayon yung sa Peke. Di ba natapos na sa paramedic? Ayan o. 12:05 hours by paramedic. 12:05 hours by paramedic. Biglang naging kama. Uy. And the cause is initially suspected to be drug overdose. May dagdag nga. From here up to Miro, simula dito sa end hanggang sa Miro ay dinagdag. Ay. Ano ulit? Oo, ito yata yung police report na sinasabi ni Sara Duterte. Kasi white powder, suspected to be cocaine, drug overdose, pangalan ni Lisa Araneta Marcos. Balikan natin yung sinabi ni Sara. Kasi, siya kasi yung unang nagpakalat nito eh. Tandaan nyo kung paano ng budol si Sara Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Doon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos, at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. For the record, ito yung original. Nag-umpisa sa on Saturday, natapos sa paramedic. Ito yung fake. On Saturday, natapos sa Alexa Miro. Ito yung simula sa and the cause hanggang Alexa Miro ay yung dagdag. Ito yung paulit-ulit na sinabi ni Sara Duterte. Kaya mga kababayan, etong kabalbalan na ito na ginawa ng mga DDS. Oo, matatamaan dyan yung mga bubulagers, tatamaan dyan yung mga DDS na nagtatanggol kay Sara, pero ang pinakatatamaan talaga dyan si Sara Duterte. Bakit? Dalawa lang yan mga kababayan. It's either bobo siya na hindi niya inalam kung ano yung police report na meron ang BHPD, or sinungaling siya. At siya yung nag-utos na pekein yung police report.